Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Urdaneta City. Kakaunting supply ng karne ng manok nararanasan ayon sa ilang nagtitinda. Tatlong petisyon para hilingin na ideklarang nuisance candidate ang tatlong aspirant sa Pangasinan inihain sa COMELEC. At 1,000 bougainvillea lanterns, atraksyon sa Enchanted Wonderland sa La Union. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan higil sa insidente ng sunog. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Urdaneta City, Pangasinan. Nakatutok CJ Turida. Sa drone video na ito nakuha ni Nelson Barbado Madronio, kitang-kita ang nagngangalit na apoy at makapal na usok na nagmumula sa ilang kabahayan sa Barangay Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan kahapon ng hapon. Mabilis ang pagkalat ng sunog. Yung bahay nung sinimulan ng ng kahoy din kasi. Kahoy din kasi yung bahay nun kaya biglang umapoy. Hindi na napula. Hanggang natupok na lahat, sir. 16 na kabahayan ang apektado ng sunog. 13 rito ang natupok. Tumagal ng mahigit 2 oras ang sunog. Nakikitira ngayon sa kanilang mga kamag-anak ang mga naapektuhan sa insidente. Ang iba dinala sa evacuation center. Kan papasok pa, yung iskinita masikip yung daan, kaya nahirapan po ang mga kasama natin sa pagpasok. Nakatutok ang mga otoridad sa pangangailangan ng mga apektado sa sunog. Biglaan po yung sunog po kasi. Bigla pong kumalat yung apoy. Wala po kaming nirigtas po. Na kahit ano, ito lang pong suot namin. Inaalam pa ng BFP ang sanhi at kabuang danyos ng sunog. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, kakaunting supply ng karne ng manok nararanasan ayon sa ilang nagtitinda sa Dagupan City. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Isang araw na hindi nakapagtinda ng karne ng manok si Bambi dahil walang dumating na delivery ng manok sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Wala rin dumating na delivery sa mga kapwa niyang nagbebenta ng manok sa pamilihan. Oo, wala talaga kahapon kasi yung mga tirada kahapon, yun ang binenta nila. Kasi walang deliver ang manok eh. Kaya nagtaka kami rin, pati kami walang supply. Ayon sa mga negosyante, ilang araw na raw na tila kukonti ang dumarating na supply ng manok. Bunsod nito, hindi rin stable ang presyo sa karne ng manok. May pagkakataon na mababa ang presyo. May mga sandali naman, kagaya sa nakalipas na mga araw na may kataasan ng presyo ng karne ng manok. Kunti ang manok ngayon dahil yung na mga bagyo. Para makamenos ang ilang mamimili, sa mga suking tindera na lang sila bumibili para makatawad kahit papaano. Opo, kailangan po. Pangulam po. Para medyo makamenos na po. Sa presyo. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang problema sa supply ng manok. Mula sa sariwang karne ng manok hanggang sa imported chicken meat. Sadya lang daw na tumaas ang demand ngayon. Medyo lumaki yung demand dahil tumaas ang presyo ng fish, diba? Tapos ang pork medyo tumaas din ng konti. So, pinakamura siguro yung chicken sa ngayon. Sa monitoring ng SINAG, tumaas din ang live weight fee ng manok pero karaniwang itatala ito tuwing holiday season. Kung dati nasa 180 hanggang 190 pesos ang per kilo, ngayon nasa 200 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng karne ng manok sa mga pamilihan sa Pangasinan. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Iba't ibang alternatibong pampaingay ibinida sa paglulunsad ng Ligtas Christmas ng Health Authority sa Dagupan City. Naritong report. Formal lang inilunsad ang Ligtas Christmas na programa ng Department of Health sa Dagupan City. Ibinida ang mga alternatibong pampaingay na gawa ng mga barangay health worker. Tulad nito na gawa ng mga taga-barangay Bacayao Norte. Tuwing New Year po,
Karamihan po paputok. Kaya ito naisip namin para iwas disgrasya po. Mga patapon na pong mga basura. Ginawa po namin, dinikorasyon po namin para gumanda rin po ang aming paggamit sa darating na bagong taon. Sa tala ng City Health Office, umabot sa 42 firecracker-related incident ang naitala noong nakaraang taon. Kabilang narito ang naitalang pagsabog sa Barangay Maluwod. Ayaw na raw ng autoridad na maulit pa ang kahalintulad na insidente. Kaya puspusan ang paghimok ng autoridad sa publiko na gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay o merrymaking ngayong Kapaskuhan, lalo na sa pagsalubong sa bagong taon. Iwas paputok para hindi masabugan yung iyong katawan. Mga kamay mo, at least pagdating ng bagong taon, kompleto pa yung daliri mo, walang sugat sa katawan. Tradisyon na ng mga Pinoy ang paggamit ng iba't ibang uri ng paputok tuwing New Year. Pero payo ng autoridad, isaalang-alang sana ang kaligtasan dahil marami namang paraan upang salubungin ang bagong taon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagpasiklaban ng ganda at talino ang 17 kandidata para maiuwi ang Miss Puto Festival 2024 crown sa Kalasyaw, Pangasinan kagabi. Sa huli ng ibabaw ang pambato ng Barangay Bued at naiuwi ni Tricia Maningding ang korona. First runner-up naman si Reyna Luesca Prothero ng Barangay Banawang. Pumesto naman sa ikalawa ang Barangay San Vicente na inirepresenta ni Sofia Paula Andaya. Third runner-up si Claire Arwin Kakal ng Barangay Poblacion East. At itinanghal namang fourth runner-up si Jillian Celeste Carino ng Barangay San Miguel. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Engrandeng Kapuso Fiesta, inaabangan na sa Pangasinan Capitol Beach Park. Mamaya na po yan na 6 p.m. ha. Kaugnay niyan may live report si CJ Torida. CJ? Chris, inaabangan na ng fans ang Kapuso Stars na makikisaya sa Kapuso Fiesta mamayang gabi dito sa ating kinaroroonan, ang Capitol Beach Park dito sa Lingayen, Pangasinan. The grander, the more, the merrier. Yan ang Kapuso Fiesta brand. Kaya naman tayo na't makisaya kina Nadine Samonte, si Matt Lozano, nariyan din si Dion Ignacio, si Jake Vargas, Hana Presillas, Mariano Sabel, nandyan din. At si Kaloy Tingkongko na magsisilbing host sa programa. Siyempre, nariyan din ang Cloud 7 mamayang alas 6 ng gabi dito sa ating kinaroroonan. Siguradong mapupuno ng sayawan at kantahan ng mga kapuso ang inyong gabi dahil sa mga kaabang-abang na performances ng Kapuso Stars. At tiyak na mai-excite ang fans sa ating mga Kapuso Star na makikibanding sa kanila mamayang gabi. Ngayon pa lang, Chris, mga kapuso, may mga nag-aabang na rito sa venue upang manood ng Kapuso Fiesta. Aasahan ang pagdating ng Kapuso Stars maya-maya lamang upang i-enjoy ang gabi at ang napakagandang Capitol Beach Park dito sa Lingayen, Pangasinan. As early as 4 p.m. Chris, dumating na sa Lingayen ang ilan sa ating Kapuso Stars na makikisaya mamayang gabi sa Kapuso Fiesta. At iniimbitahan ng fans na huwag palampasin ang pagkakataong ito upang i-enjoy ang Friday night. Tamang-tama nga naman, Sabado bukas, pwedeng magpuyat at pwedeng lumabas. Samantala, Chris, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa venue sa pangunguna ng mga miyembro ng Philippine National Police at ilang force multipliers. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Torida. Maagang pamasko, natanggap ng mga opisyal at kawani ng barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Maagang pamasko ang hatid sa mga opisyal at kawani ng bawat barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Pinangunahan ng Community Affairs Office ng lokal na pamahalaan ang pamimigay ng regalo. Sunod-sunod po ang
pagbibigay po ng ayuda, lahat po yun yearly. Kaya ang munisipyo po ng Mangaldan ay busy po, lalo na ngayong Disyembre, of course. Bukod sa mga opisyal at kawani ng mga barangay, mabibigyan din daw ng maagang regalo ang iba pang grupo sa komunidad tulad ng mga TODA, PODA, senior citizens, PWD, mga vendor at iba pa. Ngayong araw, kasama ang mga opisyal ng Barangay Lanas sa nakatanggap ng biyaya. Mayroon tayong panghanda sa darating na Pasko. Kasi kumbaga sa gift by Lord. Thank you so much po kasi malaking tulong din po sa pandagdag na din po sa ibibigay din po namin sa mga barangay po yung makukuha din po namin dito. I-donate ko po as pang Christmas din po sa mga bata, pang dagdag po. Kada araw, 10 barangays ang pupunta sa Community Affairs Office upang kunin ang maagang pamasko. Gagawin ang aktibidad sa loob ng 3 araw hanggang mabigyan lahat ang mga opisyal at kawani ng 30 barangay sa bayan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagtama ng sakit o respiratory diseases sa mga alagang aso at pusa sa Dagupan na itatala ayon sa City Veterinary Office. Tutukan sa report. Dahil sa nararanasang malamig na panahon, apektado na rin ang mga alagang hayop. Sa monitoring ng Dagupan City Veterinary Office, tinatamaan na ng respiratory tract infection ang ilang alagang aso sa iba't ibang barangay. Kada araw, 3 hanggang 10 aso ang dinadala sa City Veterinary Office para ipatingin o ipakonsulta ng mga pet owner. Nasa 30 hanggang 40% dito namamatay dahil sa naturang sakit. Parang sa tao din po siya, pag ganito pong nagbabago yung panahon na lumalamig po, nagiging uso po yung mga respiratory infections po. Para makaiwas sa anumang sakit, mahalaga ang tamang pag-aalaga sa mga aso at pusa. Tamang alaga lang po, tsaka tamang pagkain, tsaka yung tubig nila. Tapos may po sila yearly na vaccine na ay. Panawagan ng City Vet sa mga pet owner na agad dalhin sa kanilang opisina ang mga alagang hayop na nagkakasakit. Bukod sa libreng check-up, mayroon ding mga libreng gamot. Pag napabayaan po natin yung ganitong case, yun po tuloy-tuloy po na lumalala, humihina, pumapayat po yung ating mga alaga hanggang sa pwede po silang mamatay kung hindi po nabigyan ng lunas. Ngayong hindi pa nararanasan ang peak ng malamig na panahon, asahan daw natataas pa ang mga naitatalang sakit sa mga alagang hayop sa Dagupan City sa mga susunod na buwan. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Pinggang Pinoy, isinusulong para maging healthy pa rin kahit na kabi-kabila na ang mga handaan ngayong holiday season. Sundan sa report. Sino ba ang hindi matatakam sa mga nagsasarapang putaheng ito sa isang restaurant sa Dagupan City? Mapagulay man o karne, talaga namang mapapasabak ka sa kainan, lalo na ngayong holiday season kung saan kaliwat kanan ang mga okasyon. Kung gulay ang hanap, may pinakbet, labong, ampalaya at puso ng saging. Kung mahilig ka naman sa karne, may pork steak, giniling, Bicol Express, binagoongan, pork adobo, beef steak at marami pang iba. Idagdag mo pa ang lechon baboy na siyang bibida sa hapagkainan sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon. Hindi naman daw bawal ang lechon, wag lang kumain ng marami. Bagamat hindi raw maiwasan na mapapakain ng marami dahil sa mga kabilaang handaan, may diskarte raw si Mark Kevin upang makaiwas dito. Uminom muna ng maraming tubig po para pagkainan na ibusog ka na agad po. Para makaiwas ka sa makakain ng maraming matatabang pagkain po. Si Jerome naman, okay lang daw na mapakain ng marami kasi minsan lang naman daw sa isang taon. Pero meron daw siyang pambawi. Pero babawiin mo naman kung exercise, ganun, para mas laging malusog po yung katawan palagi. Dahil hindi maiiwasan ang pagkain ng marami ngayong holiday season, isinusulong ng Health Authority ang tinatawag na Pinggang Pinoy o Healthy Plate. More on gulay, 1/4 yung kanin, 1/4 yung mga protein, yung fish, meat, pork, yung beef, chicken, ganon. And then may prutas. And then drink 8 to 10 glasses a day. Babala ng Health Authority, kailangan maging conscious sa food intake, lalo na sa mga hindi kontrolado ang blood sugar at blood pressure level dahil posible itong maging sanhi ng stroke o atake sa puso. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tatlong petisyon para hilingin na ideklarang nuisance candidate ang tatlong aspirant sa Pangasinan inihain sa COMELEC. Sundan sa report. Tatlong special action cases ang inihain sa Commission on Elections o COMELEC bilang bid na ideklara ang ilang aspirants para sa 2025 national and local elections na mga nuisance candidates sa Pangasinan. Isa sa tatlong petisyon na desisyonan na ng COMELEC. Mayroon tayong naka-file na petitions to declare an aspirant as nuisance. Tatlo dito sa Pangasinan. Yung isa may decision na, but we cannot yet divulge dahil baka hindi pa na-notify yung party. Habang ang desisyon sa dalawang petisyon, patuloy na hinihintay sa ngayon. Nagpetition yung kalabang kandidato, nag-file sa main office, division, COMELEC division. Matatanggal bilang official candidate ang sino mang aspirant na diniklarang nuisance candidate. Pero ayon sa COMELEC, pwede namang umapila sa Supreme Court ang aspirant sakaling hindi siya sang-ayon sa desisyon. Mananatili sa official ballot ang kanyang pangalan. Pero sakaling maglabas ang desisyon ng Supreme Court at i-uphold o katigan ng SC ang desisyon ng COMELEC, magiging invalid o stray vote ang bilang ng boto ng nuisance candidate. Samantala, bago matapos ang taong 2024, magsasagawa muli ng balasahan sa hanay ng pulisya sa Pangasinan ayon sa PPO. Lahat ng personnel with relatives na tumatakbo within a fourth civil degree, nire-reassign po natin sila. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Christmas Village sa Candon City, Ilocos Sur may temang Disney Wonderland. Tunghayan sa report. Dinarayo ang Christmas Village na ito sa Candon City, Ilocos Sur na may temang Disney Village in Wonderland. Iba't ibang cartoon characters ang makikita rito kaya patok sa mga bata. May food court din sa lugar kaya pwedeng mag-food trip habang hinihintay matapos sa pamasyal ang mga chikiting. Kakaibang giant Christmas tree naman ang pinailawan sa Batac City, Ilocos Norte. Sa gitna ng Christmas tree, may umiikot na malalaking kandila. Namangharin ang lahat sa fireworks display na nagpaliwanag sa kalangitan. May tunnel of lights din na patok sa mga mahilig mag-selfie. Tadtad din ng Christmas lights ang simbahan at harap ng City Hall. Tila fiesta naman dahil sa dami ng mga dumayo para masilayan ang kumukuti-kutitap na Christmas tree sa Lubwagan, Kalinga. Kasabay ng pagningning ng Christmas tree ang pagliwanag ng buong paligid ng munisipyo. Napuno rin ng kantahan at sayawan na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga taga-Lubwagan. May libre ring pagkain para sa mga manonood at bisita. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, pansamantalang nawala ang epekto ng shear line pero makaranas pa rin ng ulan ang ilang bahagi ng bansa dahil sa iba pang weather systems. Kasama na riyan ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ, Easterlies at Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Cagayan, Aurora at Zambales. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Driver ng big bike tumilapon sa bukid matapos mabangga ang isang kotse sa Bacara, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Nagsignal ang isang kotse na liliko sana sa kaliwang linya nang biglang mag-overtake ang big bike sa kotse. Kaya nabangga ng rider ang kotse sa National Highway na bahagi ng Barangay 17 Bacara, Ilocos Norte. Saka ito dumiretso sa isang karatula hanggang sa tumilapon ng driver ng big bike sa bukid na nasa gilid ng kalsada. Nangyari ang aksidente nitong Miyerkules. Agad na itinakbo sa pagamutan ng driver ng big bike na nagtamo ng sugat sa katawan. Hindi naman nasugatan ng driver ng kotse at ang sakay nito.
Nasagi naman ng isang SUV ang kasalubong na trailer truck na pag-aari ng provincial government ng Ilocos Norte kagabi sa bahagi ng Barangay Santa Maria, Vintar, Ilocos Norte. Nasira ang kaliwang bahagi ng SUV. Wala namang nasugatan sa aksidente. Wala pang pahayag ang mga nasangkot sa magkahiwalay na aksidente. Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Nakamit ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Calasiao ang Level 3 status para sa Improved Service Delivery of Social Welfare and Development. Bata ito sa resulta ng Service Delivery Capacity Assessment na isinagawa ng DSWD Field Office 1. Ang pagkilala ay ginawad kasabay ng isinagawang Knowledge Fair 2024 sa La Union kahapon. Tiniyak naman ng MSWDO na patuloy silang magsisikap para maisulong ang mga programang makabubuti sa komunidad. Back-to-back grand finale ang abangan ng mga kapuso ngayong weekend. Sila ang apat na grand finalist na maghaharap sa The Voice Kids Finals. Si Wincesiana mula sa Team I Believe ni Coach Billy Crawford. Nevin Garceniego mula sa tropa ni Pablo ni Coach Pablo. Hebron Ekal mula sa Stelbaum ni Coach Estel. At Makmak Punay mula sa Jewel Squad ni Coach Julian San Jose. Sa linggo magbubukas ang voting lines para sa magiging The Voice Kids winner. 7 p.m. yan this Sunday na sa GMA. Bukas naman, Sabado, ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Sila Angel D, Chloe Redondo, Alfred Bogabi at Naya Ambi ang mga maghaharap sa huling bakbakan sa The Clash. Nagpakitang gilas na rin sa kanilang pagbisita kahapon sa unang heritage stage at inilahad ang kanilang journey sa The Clash sa GMA Integrated News Interviews. Ang malaking tanong ngayon, sino kaya ang mananaig? Abangan yan bukas 7:15 p.m. sa GMA. Pagpapalakas sa salt industry ng bansa, tinalakay sa isinagawang Second Salt Congress sa Pangasinan. Sundan sa report. Tinalakay sa isinagawang Second Salt Congress sa Pangasinan ang mga hakbang upang lalo pang mapalakas ang industriya ng asin sa bansa. Binigyang diin ng ilang eksperto, mga opisyal ng gobyerno at stakeholders ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng asin, hindi lamang sa Pangasinan, kundi maging ng ibang mga probinsya na nagproproduce din ng asin. We will promise that we will provide that machine, a small-scale machine, this early quarter of 2025, wherein we can ask the government to fund it to have a larger scale that can provide produce salt. Layo nito na mabawasan ang pag-aangkat ng asin ng Pilipinas mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng management and development at research and innovations. Hinahanap po talaga namin yung mga artisan salt makers po na hindi po gaanong kilala. So, yun po, gusto po namin silang ipakilala po sa ating bansa po, which is para makatulong din po para sa pagbebenta po nila ng asin. Isa ang Pangasinan sa mga top producer ng asin sa bansa, kaya isa sa binibigyang prioridad ang pagsuporta sa pagpapalago ng salt industry ng lalawigan. Kasi kung wala po tayong processing, magdidepende po tayo sa PCA. Kahit po napakataas yung presyo ng PCA, but then yung logistic natin medyo malaki. Pero ang problema, yung sodium chloride, 99% kailangan. Saan tayo kukuha ng asin dito sa local grows? Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. 1,000 bougainvillea lanterns, atraksyon sa Enchanted Wonderland sa probinsya ng La Union. Halina't ating dayuhin sa report. Paskong Pasko na sa La Union dahil sa namumutik-tik na mga dekorasyon sa Provincial Capitol Ground sa lungsod ng San Fernando. Nagmistulang Enchanted Wonderland ang buong Kapitolyo na napalamutian ng mga paru-paro at fairies. Mala fairy tale naman ang giant Christmas tree na tadtad ng makukulay na bulaklak at mga pailaw. Tampok na atraksyon ngayong taon ang 1,000 bougainvillea lanterns sa Oros Park. Sumisimbolo ito sa provincial flower ng probinsya. Disney Wonderland naman ang tema ng Christmas display sa Manawag, Pangasinan. Iba ang sayang hatid nito sa mga chikiting at kids at heart.
Dama na ang simoy ng Pasko sa pagbubukas ng Winter Magic sa Capital Arena sa City of Ilagan, Isabela. Tampok dito ang Eco Ice Skating Rink, Snow Play Zone at Bounty Castle. Meet and greet with Santa and Elves, magical snowball displays, Christmas carol performances, carnival fun at cosplay. At sa Batanes, formal ng pinailawan ng Christmas Village sa Kapitolyo ng Lalawigan. Nagbigay sigla ito sa mga residente sa kabila ng naranasang pananalasa ng mga bagyo sa lalawigan. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 12 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.